Magandang araw mga boss. Ayun, biyahe na naman tayo. Dahil punta tayo ngayon sa hospital. Dahil yung asawa natin ay magpapaopera. Ayun. Dito tayo ngayon banda sa Buhangin. Ito, Buhangin to. Buhangin Road. Sa may NHE. Ito mga banda yung NHE Buhangin. Papunta tayo ngayong Panakan going to Bards. Dahil papunta tayo ngayon sa Samal Island. Dahil doon sa Samal na hospital yung uoperahan yung asawa ko. Ayun, tingnan nyo naman ang Davao, oh. Kung gaano ka peaceful, wala masyadong traffic, ang tahimik. Wala kang makikitang mga ligaya sa ibang sa Manila halimbawa, araw-araw traffic. Ito lang sira yung kwan dito, traffic light. Ngayon papunta tayo, madadaanan natin ngayon yung KOGC compound. Tingnan natin kung gaano nakatahimik yung lugar nila ngayon. Ang daming mga balita na mga pasabog, gaya ni BP Sara, may pasabog, mga anomalya sa Congress, si Ted Pailon, pinahiya si Arlen Brusas, Representative Arlen Brusas ng Gabriela Party List, yun, pinahiya. Kasama na yung Makabayan Black, pinahiya ni, hindi pinahiya ni Ted Pailon, parang na on the spot. Nabisto yung mga kabulastugan nila dahil sa bias ng kanilang advocacy. Ngayon naman, ngayong araw din hatulan, babasahan ng kaso si Nati Buloy at yung apat niyang kasamahan doon sa RTC Pasig. At daming media doon. So abangan natin kung anong mga hearing ngayon. Makibalita tayo, tapos magre-reaction video na naman tayo, ganyan lang. Abangan natin mga balita kung anong hearing ngayon. Hindi ko na update yung mga schedule ng hearing, anong mga balita-balita, dahil medyo busy ako kahapon dahil may inspection. Nag-inspection kahapon yung sa site ko, kung saan ako na-assign magtrabaho bilang construction worker. In-inspection ng taga DPWH yung punch list ng trabaho ko sa site. Okay, medyo okay naman, kaya yun, medyo busy, hindi tayo nakabalita sa mga kagabihan lang, narinig natin yung mga balita na gano'n na nga. So may pasabog din si Lacson. Sabi niya na may possibility na magiging spy yan si Alice Guo, dahil ganyan na nga, medyo may iwala naman tayo kay Lacson dahil dati naman niyang POCC, trabaho sa POCC, at isa pa nga, alam na yung mga security status ng ating bansa, may alam siya, kaya hindi malayong totoo yung sinasabi niya na yun na nga, yung
spy ni Go, spy si Go. At isa pa, may balita din, sinabi ni Lacson na binayaran na may tangka nga daw ang bayaran ang first family ng 1 billion para sa kaso ni Go. Kumbaga, i-dismiss or pahinain o i-absil to. Yun nga ang direksyong kuhan niyan, i-absil to. Silto nila yung kaso ni Go at magbabayad siguro raw ng 1 billion. Sobrang laki naman yan, 1 billion. So ayan na nga yung QGC peaceful na. Yan. Ayun, magbabayad ng 1 billion daw siguro. At yun ang pahayag ni Lacson. So, hindi naman layong mangyari yan. Alam naman na sa pagkakaintindi ko, so ito yung QGC, ang timing ng QGC, wala ng pulis. Yan o. At ito ang bilib ko sa QGC sobrang linis ng area nila, no? Linisan ng mabuti. Malinis talaga sila sa kanilang compound. Yan o. Balik sa normal na yung kuha nila, operation ng QGC. Pero naka-praise pa rin yung account ng QGC. Tsaka Children's Joy Foundation naka-praise. Marami naman lang pera, kaya pa rin nilang mag-operation yan. Marami silang pera maraming pera yung QGC. Ngayon, balikan natin yung 1 billion lang na tangkang pagbayad daw ng first family ni Go. So sa pagkakaintindi ko sa kasong yan ay parang ang laking sindikato niyan. Hindi yan basta-basta. Sobrang laking sindikato yan. Kaya hindi malayong totoo yung may bayad na ganyan. Malayo yan. Sobrang laki ng sindikatong yan. Google muna tayo. Gas muna tayo. Premium 500. Premium. Gas muna tayo, pagas. Luwaga lang pagbalik ha, igo lang na ako. Pagas muna tayo. Thank you. Ayan na nga, tapos na tayo magpagas. Dito tayo dadaan dahil liko pa tayo. Malayo na dun. Dito na tayo diretso. So ayan na nga, malaking sindikato yan. Yang Pugo na yan, malaking mga malalaking tao ang nasa likod niyan. Hindi yan basta-basta na ikaw ba naman magbabayad ka ng bilyon? Hindi malayong yan yung sabi na nga ng mga kakilala ko na
hindi may alam din. Kaya ang amo ko, malalaking tao talaga ang nasa likod ng Pogo o Chinese dito sa bansa. Tingnan mo nga yung mga Chinese dito sa bansa, yung obserbahan mo. Una, pagdating dito sa Pilipinas, mapapansin mo yung Chinese, parang ang dugyot nila, di ba? Ang hirap. Walang maayos na tirahan, yung tindahan lang nila, ang liit. Ang liit lang ng tindahan, para lang istol-istol kumbaga. Istol-istol lang. Yung mga tinda nila, yung mga kahit na anong burluloy. Pero, makaraan na mga after mga 2 months, 3 months, magugulat ka na lang na ang dami ng tinda, ang lalaki na ng tindahan, may mga na iba na lang na hindi lang pala isa lang yung tindahan, parang ganun. Sa duda ng mga kilala ko, ang ganyan is may mga sindikato yan, hindi lang yan kumbaga yan lang talaga yung front lang nila yung ganyang kuan, tinda. Pero ang totoo talaga, isang kuan sabi nila, cocaine daw yung kuan. Cocaine daw yung ayun na, chismis lang naman yan, pero hindi naman malayong totoo yan. Cocaine daw yung main talaga na negosyo nila at isang malaking sindikato yan. Dahil ang alam naman natin ng mga mayayaman, hindi yan gagamit ng drugs. Mga ginagamit nila, halimbawa sa bar, sigurado ako pag mamayaman, ginagamit yan mga ecstasy sa bar. Mga mayayaman naman, halimbawa mga politiko, is cocaine ang ginagamit yan eh. Hindi yan shabu, hindi yan gumagamit. Lihira lang gumagamit ng shabu. Yan pagkakaalam ko sa mayayaman. Baga na masagap nating maritis. Hindi yan gagamit. Pag magagamit yan ng mga illegal drugs,